Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magtungo sa aktual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen. OFW support here. Bago po umupo si FPRRD, ang tawag sa amin dito sa ibang bansa kapag malaman nila from Philippines, ang tawag sa amin ay Shabu. Pero when Duterte became Philippine President, ang tawag sa amin ay Duterte. May pa-fist sign pa. True yang sabi ni Atty. Trixie noong panahon ni Tatay Diggs, ramdam namin mga Pilipino sa ibang bansa ang respeto ng mga banyaga. Where you from? Filipino? Oh, Duterte. I love Duterte. He's good. As in, yung respeto nila sa kanya, grabe. Pati kami nadala sa respeto ng ibang lahi sa kanya. Ipaglalaban ko ang tibok ng luso ay doon sa totoong magpagmamahal sa bayan. Madaming daan pinagawa at iba pa at virus pa tayo, pandemic pa. Saludo ako sa isang former President Rodrigo Roa Duterte at kay Vice President Sara sa mga Duterte. Ang saganang mamamayan ng Net25 ay naging boses at kasangkapan ng mga mamamayan na nais makaalam ng katotohanan sa mga nangyari sa bayan. Huwag lang sanang magkamali ang kasalukuyang administrasyong ito na gawin na sa Net25 ang ginawa nila sa SMNI. Pwede ba yung anong pakialam natin nila sa atin? Shoutout mga Pinoy. LA, pakialam ang ICC. Itong trilyanes na trililing. Mabuhay alata ang politika, takot sila na Duterte ang manalo. Gusto natin ang tunay na nagmamahal sa bayan, lang ang iba kundi si PRRD lang. We love you, Tatay Diggs. Kaya ko binoto si former President Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang willpower na gawin ang paglilinis ng mga illegal drugs, involved at kriminal kahit alam niya na may due process under the law. Lawyer siya. Kung walang COVID, baka ni-revise niya ang due process na ginagamit ng mga drug-involved at criminal para gawin ang kabuktutan nila ang kasamaan nila. I wish na magkaroon ulit tayo ng gaya ni former President Rodrigo Roa Duterte. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Na ganyan ang nangyayari. Flood control yan, kumbaga pinakaharang yan eh. Parang sapa yan eh, di ba? Tignan nyo naman, recrap o, yan o. Oh, wala hong kabakal-bakal ni isa. Anong nangyari dito sa administrasyon na to? Talagang ganito na lang ho ba mangyayari sa ating bansa? Ano, lokohan na lang, gano'n? Wala na eh, lokohan ho ito eh. Paano mo sasabing flood control yan? Eh, anong kukontrolin yan? Eh, yung lupa nga sa likod ng semento, hindi mapigilan. Yung tubig pa kaya? Kaya naman mga kababayan, kailangan nyo hong magsalita. Kailangan ho nating magtulong-tulong para questionin itong administrasyon na to. Kung saan na nga ba napunta yung pondo na dapat ho sana nagpatibay dyan sa mga flood control na yan. Kaya ho napakahina ng mga flood control na yan dahil malamang sa malamang, yung pondo na dapat nakalaan, pinambili ng bakal, simento, grabat, kung ano-ano po magpapatibay dyan, tinapyas nitong mga walang yang crocodile dyan sa House of Representatives. Siguro pinambili ng Rolex o pinambili ng Cadillac. Dito naman ho sa bahagi ng... Hindi, tuloy ho natin. Yan o, grabe yan o. Yan o. Flood control ho yan mga kababayan. Oh. Grabe naman yan. Wala hong tubig, wala hong kung ano-ano. Rektang nabuwal lang ho yung lupa na yan. Yan ho ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Ngayon na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, meron ho tayong nabalitaan. Yun daw hong foreign consultant ng administrasyon nitong si Marcos Jr.
pinapayuhan na daw ho ang administrasyon na hinay-hinay sa pagbanat sa mga Duterte. Dito ho, nabalitaan ho natin yan kay Princess Maui. Ito, pakinggan ho natin. Kasi daw ho mga kababayan, yun daw pagbanat nila dito sa mga Duterte na to, yung natatanggap nilang refleksyon, yung natatanggap nilang damage pagka binabanatan nila itong mga Duterte na to, nagiging triple. Hindi lang ho doble, triple. Pagka binanatan nilang mga Duterte, yung balik sa kanila, napakatindi. Ito ho mga kababayan, pakinggan nyo ho mga punto de vista nitong si Princess Maui. Kumbaga parang hindi na-aatakihin ni na Ma'am Shicols. Alam niyo si Ma'am Shicols, yan na di ba? Ang gusto niya ay positive lang lagi, di ba? Ayaw ng negative publicity, keme-keme. Di ba? Ayaw niya ng mga ganon. Even during the campaign, di ba, hindi siya agree sa idea ng kanyang hipag na mga Lenlen series. Hipag, yan. Alala niyo? Hipag. Ang gusto niya positive campaigning lang para sa kanyang jowa. Si hipag. So, ang gusto daw mangyari pala ni na Ma'am Shi, lubayan na ang mag-ama. Kasi binalaan na sila ng foreign consultants nila. Yan. Ano sabi ng foreign consultant, madam? Si Ma'am Shicols at ang kanyang jowa, natigilan nyo na yung mag-ama. Baka yung foreign consultants, sa tingin ko kung ang consultants ni na Ma'am Shicols ay anemika, yung mga kano, di ba tuta ng kano ang jowa ni Ma'am Shicols? Yang pusang inamoy, di ba? Tuta yan ng kano. Pusa na nga, pusang tuta inamoy. pa. Aba, ay ibang klaseng mutation ito. Pusang inamoy. Kung kano, yung foreign consultant, for sure magpapayo yan na, sige, durugin nyo ang mag-ama. Ngayon, natingin ko yung mag-amang tinutukoy ng ating puting tupa ay si Tatay Digong at si VP Sara. Tantanan nyo na ang mag-ama. Nag-warning ang foreign consultants ni na Ma'am Shicols. Tigilan nyo na. Siguro dahil nakakasira ng image nyo. Isang bitiw nyo ng negative about sa mag-ama, 10 doble ang balik sa inyo. Tingnan nyo nung Yun. Kita naman ho yun mga kababayan. Napanood nyo ho yung hearing sa Senado, di ba? Nakita nyo ho yung mga nagkomento sa GMA, sa News 5. Majority ho ng mga nagkokomento, na-miss ho nila itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya sinasabi ho natin dito, sige pa, dagdagan nyo pa. Tayo dito mga kababayan, kung binabanatan ngayon na 10 beses itong mga Duterte na to, gawin nyo 20 times. Gusto namin yan, lalong sumisikat itong mga Duterte. Lalo, habang pinapalubog nyo itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, lalo naman ho siyang kumikinang, di ba? Binabato nyo siya kung ano-anong mga putik, pero habang binabato nyo siya, lalo naman hong na-emphasize yung mga ginawa niya nung administrasyon niya, namimiss ho ngayon ng ating mga kababayan. Kaya okay lang yan, wala ho tayong problema dyan. Kung sa ating nga dito, di ba, sinasabi natin lagi, kung patatagalin ho nila ng, let's say, hanggang next year, yung Tuwad Committee, wala ho tayong problema dyan. By all means, mga kongs, yung mga yanggons, gawin nyo ho yan. Gawin nyo ho yung ikalulugod ng inyong mga puso. Dahil para sa atin, yung ginagawa na yan kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte, yan ho ang, kumbaga ngayon pa lang, kinakampanya na ng mga crocodile dyan sa House of Representatives, itong mga Duterte na to. Parang mas pinapakita lang nila sa ating mga kababayan, next election ito ang iboto nyo kasi pagka itong mga naluklok, sigurado, ubos ang mga kriminal sa kalsada. Ito, pakinggan natin. Ito si Atty. Trixie Cruz Angeles. So we know that. We also know that they hire trolls. Ano yung nature ng mga trolls nila? So ang trolls nila, very few have actual pages or accounts. Ang ginagawa nila ay sumasagot sila bilang nagkokomento sila sa iba't ibang mga pages natin. Nagkokomento sila sa mga comment sections ng mainstream media to support usually yung stand ng mainstream ay against the Dutertes. So thank you, June. Ano pa? Yung mainstream media, normal na lang ho yan. Wala naman hong nagbago. Yan lang ho ang consistent na ginawa nila mula nung panahon ni Tatay Digong. Diba? Yung mga mainstream media na ito, totoo itong mga mainstream media na to, yun lang ho ang naging consistent sa mga buhay nila. Yung maging anti-Duterte ho sila. Noong panahon ni Tatay Digong, nagdang administration, wala ho tayong nakitang matinong balita na lumabas sa mga yan, sa mga ginawang kabutihan ng nagdang administrasyon. Tanggap na po natin yan. Yung iba, meron na rin mga pages, so they support yung mga anti-Duterte pages. But very few of them have pages with followings, katulad ng mga support na yung basic support ng ating dating Pangulo. Thank you, Christian. So, babantayan natin yan. Kumbaga, kaya pala nagwo-work yung block delete.
Hindi na po yung Black- katulad ng dati ha. Hindi ito katulad ng dati na ang mga trolls are, they are paid per comment or so. Maybe there are some that are, but the ones that are currently being hired by many of those in government have monthly incomes. So ang tinitignan lang ay yung mga effectivities, etc. And they entrust to the handler yung budget. Okay, so may handler. Ayun, sabi ni Ma'am Christina Rodriguez, oo, nakalock ang mga profile ng mga trolls. I agree. So, Correct. ang ginagawa nila is they set up their accounts. Yung accounts na yun ay magko-comment. Now, there are very, very few who actually create an account and then they bash the former president or the vice president ng tuloy-tuloy. Sabi ni El Diego, tama, nakalock po sila. Uy, salamat kay Sets Ilam. Carlo, thank you very much. So, hi kay Ma'am Marlita Garcia na Banateros. Magandang gabi sa inyo. Proud na proud sila maging Pinoy. Pag sinabi, you Filipino, yes, I am. Duterte is my president. Meron pa sa ilang bayan na pinuntahan ko nung mga panahon na yon, parating sinasabi sa akin, you're from the Philippines, we like Duterte. Ganun. And yung mga, and these are ordinary people. We're not talking about government officials or anything like that. Hindi ito mga Teka lang merong malupit na nangyayari ngayon mga kababayan. No? Ito daw si Antonio Trillanes, huli ka mo, umaaligid-aligid sa Tuwadcom. Ito panoorin natin to. Ito Totoo mga ba? kababayan. Ang yan. balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing, ay nasa palipaligid ang dating senador na si Senador Sani Trillanes. Hindi lang nasa paligid dyan. Oh. Nasa mismong kwarto nung chairman ng mga komite. Naku, yari tayo dyan. Pagka itong si Trillanes na ang pinag-uusapan at napapabalitang umaali-aligid siya dyan sa Tuwad Committee, meron na ho tayong problema dyan. Unti-unti na hong nabubulgar ang mga kabulukan ng Tuwad Committee na yan. Hindi pa ho pala tapos yung lumabas dyan sa Senado kagabi, yung kaugnay kay Grialdo. Ito kay kay Trillanes. Ano mismo? Si Senador. Oo. Grabe naman yan. Akala ko pa naman nasa palipaligid lang. Parang Andun mismo. sisilip-silip. Nandun mismo. Hindi man may kakahila dyan. Una, may CCTV, ha? May CCTV sa kamera eh. Pangalawa, Ako nagtatanong lang ako. Ikaw pala may CCTV sa kamera. Oo. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng makikita. Ang alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Oo. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Batay dun sa informasyon na nakarating sa akin, smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Caloocan? Oo. So hindi siya seryoso talaga? Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Tanong na lang nila. May ebidensya ka ba na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing kapag nag-hearing yung Quadcom? Ako ngayon natatanong ako kung meron? wala akong alam eh. Ang sagot, meron po. Naku, yari ka dyan, Trillanes. Ito talagang Trillanes na to. Oo, pagka merong ganitong kaganapan na binabanata ng mga Duterte, mabilis pa sa alas 5, nandyan yung mama na yan. At pagka nandyan yung mama na yan, kabahan na ho kayo sa mga resource person, sa mga magpupunta dyan sa hearing na yan. Nakita nyo naman kung anong mga kalidad ng resource person ang inatid niyan sa Senado nung senador pa siya. Matubato, Las Cañas, naku, yariho tayo dyan. Pero okay lang, wala namang problema, okay lang ho sa atin yan. Payuhan niya na ng payuhan, yaang mga mga congressman na yan. Di ho kaya yung ginawa ni Dan Fernandez at nitong si Abante, yung ating kung tawagin santong tuta. Banal na tuta. Diba? Di ho kaya ang nagpayo dito sa dalawang unggoy na to, walang iba kundi si Trillanes. Baka sa tingin nyo mga kababayan. Tayo nagtatanong kasi yung galawan nila iba Meron kang... Ebidensya. Meron. Yan, pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Pero Benny dyan, ha? hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila. Nito, Jen. Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Yung ni Sani Trillanes. Sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Naku, yari ho tayo dyan.
pagkayang investigasyon ng Tuadcom na yan, na-involve na ang pangalan nitong si Antonio Trililing Trillanes, wala na ho, tapos na usapan, ika nga. Ha? Kailangan, kung yung mga nasiwalat sa Senado, na kung saan yung ibang mga resource person kinakausap ng mga congressman na to, ngayon meron na mga lumabas na ganitong impormasyon na nahuli diyan sa Senado, ay diyan sa House of Representatives, paali-aligid yung aso na yan, ha? May dala-dalang kung ano-ano, hindi natin alam kung ano dala niya, base dito, totoo naman. Yung mga dokumento na yan, sino ba nga naman nag-file dyan sa ICC? Diba? Yung mga ngayon, yung sinasabi nitong si Rina Garma ay nagko-corroborate doon sa reklamo kay Tatay Digong sa ICC. Patibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung kay Trillanes, ha? Kasi pinag-kumpara ko Yung pong ipinail sa ICC at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun. Kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan. Hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, so pwede na nilang i-extract? Ganun ba ang play? Ando na. Pwede mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayon, maging sa Senado, hindi sila magbibigay. Hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Kasi pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo. Bakit naman hindi, di ba? Sapagkat public documents yan, na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. Ito pa, ang katunayan, Jen. Ha? Ito, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Ito pa, ha? Former Senator Antonio Sani Trillanes Deport, on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the transcript of ito, wala yung SMNI ngayong mga panahon na to. Mahina ho ang SMNI. Pero meron ho tayong Net 25 ngayong mga panahon na to. Ang mga ibinabalita nila na yan, na kahit hindi man direktang sinasabi nila na pabor kay Tatay Digong, kitang-kita ho natin. Ang kanilang ibinabalita na yan, kung wala man silang hindi man sila nagsaside kung kanino. Pero paborable ho yan dito sa ating mga pinaglalaban sa PH Update. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi pagka na-involve na kahit sa anong usapin, pagka yung pangalan nitong si Antonio Trililing Trillanes na-involve na, ibang usapan na ho yan. The Monday Senate hearing on the former administration's drug war has been sent to the International Criminal Court. Ano sabi niya? The transcript ang transcript of the Monday Senate na hearing ang pagdinig noong Lunes sa Senado ay on the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon has been sent to the International Criminal Court. Ay naipadala na sa International Criminal Court. Ito pa, dagdag. Ha? The pertinent Quadcom transcripts. Paano tatagalogin yung pertinent? Pertinent. Yung permanente. Mga importante. Yung mga the pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on. Early on. So? Noon pa, maaga pa, and all were duly received. Nako po. So parang Yari tayo dito. Ang nangyari, tama ho yung talakayan nitong si Sir Jen at nitong si Sir Nelson. Diba? Ang nangyari ho dito, hindi nakikipagtulungan ang DOJ, di magbibigay ng kung anumang klaseng dokumento yan. Pero sa pamamagitan ng Tuadcom, mabibigyan ng mga karampatang dokumento itong asunto na to kay dating Pangulo Rodrigo Duterte dyan sa ICC. Talaga atang ICC, rilata tayo nito. Tignan lang mo natin kung saan naaabot ang mga tapang nitong mga to. Titibayan nga, Nelson. Ano ha? Kasi nga sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, walang magko-corroborate ito. O yan, si Garma, ilagay mo dito. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya. Ito po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, nasa Senate. O igaganon-ganon nila. So pagtatagni-tagniin, buo na ang reklamo sa ICC. Buo na. Meron tayong part 2 dyan, bukas. Trillanes. Meron siyang kasabwat pang isa. So, naku, yari ka dyan, Trillanes. Meron pa ho palang kasabwat itong si Trililing.
Huli ho sa Quadcom itong si Trillanes, ibang klase ho to. Hindi ho natin inaasahan yun, nakita lang ho natin, nasilip lang ho natin, merong ganong klaseng balita. Anyway, maraming salamat dyan sa Net25, dito kay Sir Nelson at dito kay Sir Jen, no? Sa ganang mamamayan, shoutout to, shoutout. Balik ko tayo dito kay bago tayo pumunta kay Atty. Trix, puntahan muna natin itong si Senator Bato de la Rosa. Aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na pwedeng magamit sa korte ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa war on drugs. Sa kabila nito, hindi raw natatakot ang senador, lalo't hindi na raw sakop ng International Criminal Court ang Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Wala na yung uri-uri na yan. Basta the fact remains that they don't have jurisdiction over the Philippines. Hindi raw natatakot si Senator Bato de la Rosa sa sinasabi ng ilan na pwedeng gamitin ng International Criminal Court o ICC ang mga lumabas sa pagdinig ng Senado sa war on drugs. Pareho silang nadidiin na dating Pangulong Duterte at Senador Bongo sa aligasyon ng reward system at malawakang patayan noong Oplan Tokhang. Pero kung si Bato ang tatanungin, game pa rin daw siyang umattend ulit sa susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi nila, walang delikadisa. Mas mawawalan ako ng delikadisa kung hahayaan ko yung kasinungalingan ang mangingibabaw sa mga pangyayaring ito. Kailangang lumabas ang katotohanan. Sa isang pahayag naman, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na naipadala na umano sa ICC ang transcript ng hearing sa Senado at Quadcom ng Kamara. Kasama raw sa tinransmit ang kopya ng mga pahayag ni Duterte nang umamin siya tungkol sa Davao Death Squad at paghikayat sa mga drug suspect na manlaban. Sabi ni Trillanes, posible raw itong gamitin kapag court trial na. Pero si Senator De La Rosa ayaw na raw siyang patulan. Yun nga lang, aminado rin ang senador na pwede ngang magamit laban kay Duterte ang mga naging pahayag niya noong Lunes. Pwedeng magamit yan against him. Lalo na, under oath siya, di ba? Nagsalita siya doon. Depende na sa kanya how is he going to defend himself. Una nang sinabi ng ilang eksperto na tila na-hijack ni Duterte ang Senate hearing noong Lunes. Hindi raw kasi siya nag-isa ng mga senador. Ayon naman kay Subcommittee Chairman Senator Coco Pimentel, wala pa silang planong pabalikin si Duterte sa susunod na pagdinig. Nasa prioridad daw nilang padaluhin ang mga absent noong Lunes. Ayun. Ilang sila dating PCSO General Manager Regina Garma at former NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Ayun na nga mga kababayan, abangan ho natin yung susunod na hearing na yan sa Senado. Excited na rin ho tayo kung anong kakahantungan yung hearing na yan. No? Pero tayo, kumpiyansa na kung sakaling matuloy na yung hearing na yan, panigurado, lahat ng argumento nila dyan sa Tuwad Committee, mawawasak ho lahat yan. Game? Elite or anything. Sila po yung mga ito yung mga ordinaryong mamamayan din doon sa sa ibang bansa. Ito, sabi ni Ma'am Vanji, karamihan din ng mga nagko-comment sa mga news articles of MSM na against DDS ay mga trolls. Totoo yun. And some of them are actually hired by mainstream. Uy, thank you kay, ano ba yun, Sunrise? Basta yung skeleton yung, yung yung picture niya. So yun. So that's how they're going to try to so dalawa yung paraan nila. So meron silang trolls. Pero yung trolls nila, walang capability or very little yung capability for analysis and so on. Mayroong mga ilan-ilan. I've seen some on Twitter or X. Meron din akong ilang nakita sa TikTok. Pero hindi gaanong kagalingan at hindi gaanong ka-engaging. Kumbaga, hindi masyadong naiintindihan. Meron naman iba na kung magsulat, akala mo yung audience nila are not just English speaking, pero parang ang target nila ay upper middle class and so on. Okay lang yun para sa akin. We need to reach as many people as possible and as wide an audience as possible. So ito ang panangga natin sa mga ganong klaseng trolls. Huwag niyong tangkilikin yung mga mainstream na yan. Although pwede tayong pumitik dyan, pitikin nyo, sabihin ninyo, trolls lang naman po kayo eh. Puro trolls naman ang nandito, wala naman totoong tao. Pwede yung mga ganon. You don't need to contribute to their conversations, wag din kayo magpabugbog. Comment and out. Pero tangkilikin at puntahan parati yung mga accounts or mga sites na solid na nandito sa panig natin, whatever panig that might be, di ba? We're not just kasi pro Duterte. We're not even just anti-BBM. Thank you dun sa Times 10. We are pro-Philippines.
And alam natin na ang naranasan natin sa dating administrasyon ay yung proud pa uli tayo. Nag-evolve uli yung national identity. Kumbaga, nandun na tayo sa punto na na-appreciate natin ang ating kasaysayan. Na-appreciate natin na ang Pilipino, we deserve the best. We deserve good politicians. We deserve people who are after our interests. Wala sa ating nagsasabi na perfect ang Duterte administration. Walang ganun. Pero ang sinasabi natin is, ang gusto natin ay yung merong tunay na we're not even romanticizing public service, yung talagang nagtatrabaho. So, sinasabi ni Duterte, mahal niya ang bayan niya, mahal niya ang Pilipino and all that. Yes, of course you do. But he actually showed it. Meron mga politicians na nagsasabi, may mga pa-cry-cry effect. Mahal ko kasi talaga ang bayan. Mga ganyan. Hindi. Parang kilala ko ho yung pa-cry-cry effect na yun, ha? Ngayon, wala na ho yun. Baka hindi lang ho milyonaryo yung mama na yun ngayong mga panahon na to. Meron pang nalalaman pa iyak-iyak nung nagkabistuan. Aso pala siya nitong si Lisa Araneta Marcos. Kung kilala nyo ho siya, i-comment nyo ho yung pangalan niya dyan sa comment section. Kilala nyo ho yun, sigurado. Isa ho yun dun sa mga, kumbaga, napakalakas na vlogger nung nagdaang election. Kilala niyo ho 'yun, for sure kilala niyo. Ang katunayan ng lahat, magpapatunay dapat 'yan. Dapat pinatutunayan yung mga 'yan. So, kung may politiko na magsasabi, mahal ko talaga ang bayan, patingin nga anong ginawa mo. Sabi ni Marlon, I'm a best God's creation. I deserve a best president. Ganda naman ang pagkasabi mo. Thank you sa nagpadala ng cats po. Dami. Thank you very, very much. Sabi ni Frank, itutuloy ba ni PRD ang pagsampa ng kaso sa mga congressman? Let's see. Paul Gamier, thank you. Si President Duterte, hindi yan magpapakita ng kamay ng ganong kadali. Hindi niya sasabihin na, kakasuhan kita. And then you will anticipate magkakaso siya. Titignan natin. May laro yan. Remember that he's a politician. And some of the things that he says aren't necessarily intended to be done, pero intended to elicit a reaction. To see what the actions are. So kunwari, ganyan ang power. And that's how you use power. So explain ko ha. What is power? Power is the ability to move things or move people. So kunwari, pag binigyan ka ng order, sundalo ka, binigyan ka ng order ng general, the general has power because he can move the people who are under him. The system has given him that power. What about a person? If a person commands such respect that if he asks somebody to do something, it gets done. It's not just the system alone, but the person himself can compel you to do something. Now, there are many different ways of compelling. One is action, one is reaction. So, kunwari, I say something, sasabihin ko, paabot nga ng basong tubig, compulsion, binigyan akong basong tubig, either out of respect, out of the goodness of their heart, or because I am afraid of that person, or that person is afraid of me, bibigyan ako. Now, what if I say something like, ang galing-galing talaga ni Duterte. Tapos may mga umalma dyan. Reaction yon. You were able to move that person into reacting. That still is power. So, Duterte understands the use of power. He knows that if he says something, there will be a reaction. There could be an equal and opposite reaction like the Newtonian law, or it can be inaction. Somebody says, gusto ni Duterte ganyan, hindi ko gagawin. It's still a reaction of inaction. Yeah. Or may magsasabi, ayan bang gusto ni Digong? Sige, gawin natin yan. Still power. So, we will have to see. So, Duterte is not predictable. Yun nga po yung problema. Kaya nahihirapan yung kabila. Now, the reason yung punto ng live na ito is let us anticipate what they are going to do. Hindi ko po madidiscuss yung mga pinagkikwentuhan ninyo, yung mga interviews, mga ganyan, because I have been out. Okay? So, let's be realistic muna. O sige, ganito. If you want me to react to a certain event, you're going to have to tell me the event. Okay? Okay, because I have one specific topic in mind. Pagkikwentuhan natin yung topic na yun, kung meron kayong gustong idagdag, meron kayong gustong i-discuss na particular event, then you will have to make kwento that event. Okay, thank you very much.
Sabi ni Ma'am Bicolanang Makulit, galit na galit sa akin mga relatives ko kasi nababasa pala nila mga comments ko sa mga posts sa mga DDS vloggers. Mga pinklawans kasi sila. I love it. I think we should be on that stage na kapag naka-elicit tayo ng nega from somebody else, remember, that is still the exercise of power. Which means, powerful ka eh. Nag-react yung mga relatives mo eh. Why are you asking what's with the barking? Sabi ni Derdnik, pero iba kasi talaga kayo, yung grupo niyo po, bukod sa magaling, hindi kayang bayaran ang puso't utak para sa kalokohan. Mahusay para sa bayan ang ginagawa, talaga not being biased. Uy, salamat po. Bakit pa kami napadpad dito? Kasi yung, nagkaroon tayo ng presidente, na suddenly ginagawa niya yung sinasabi niyang, serbisyo. Okay, ICC. Okay, sige. Sagutin natin ito. Sabi ni Eunice and Matthew, magagamit ba ang statement ni PRD sa ICC? Diyos ko, they should. Alam niyo kung bakit? Yung mga taong natatakot kasi hindi ninyo nakita yung kabuuan. So titignan ninyo, may statement siya. Oh, inutos ko nga eh. Sinabi ko nga yun, ganyan-ganyan. And then at the end, sasabihin niya, pag nanlaban. So, I don't think Tama naman di ba? Ganon ng birada ni Tatay Digong eh. Banat po siya ng banat. Aminin niya lahat, walang problema. Oo, ganon talaga ginawa ko. Pero bandang huli sasabihin niya, pag nanlaban. Kala mo makakatira na eh. Hindi mo makakabanat na sila eh. Mabibitin lang pala. Anyway, yung problema, bakit kayo natatakot? Ako hindi ako takot dyan sa ICC na yan. Hindi ako takot dyan sa issue na yan. Yan ang dinadrumbit ni Trillanes because one, they admit that locally they no longer have any power. Kailangan maghanap sila ng solusyon sa labas ng Pilipinas. Hindi nyo ba nakikita yung part na yan? Bakit talagang pinagtutuunan nila ng pansin ICC? Do they control the ICC? No. They do not. The best thing they can do is give evidence and evidence and evidence and hope that that evidence passes muster. But why are they going to the ICC? Why yung ICC ang pinagtutuunan ng pansin? They saw the reactions of the Filipinos, many Filipinos. They saw the reactions to how people were responding to what Duterte was saying. Meron mga nagsasabi, hala, sinabi niya ganito. Ayan, admission, syungangers. You don't take one sentence out of context. The whole testimony is going to be taken into consideration. Paano yung parts na sinasabi niya? Oo, sige, tama. Syungangers! Huwag kayong syungangers. Word of the night, syungangers. Pero di ako makapag-get over doon kay Trillanes, no? May umaaligid-aligid na aso dyan sa tuwan ko. Gawin mo yan pag nanlaban. O paano yun? So negated. So you don't say, you don't take one thing and say, sinabi niya ito eh. Oo, pero titignan mo yung konteksto ng buong panayam, yung buong announcement, yung buong testimony. Ang kaso ata, base doon sa atin na panood kanina doon sa Net25, ang plano lang ho nila, kukuha sila dito sa konti dito sa Quadcom, hindi yung buong konteksto kung bakit napunta doon sa mga ganong klaseng salita itong si FPRRD. Ang gusto nilang gawin, kukuha silang konti dito, merong ebidensya dito, inadmit ni Tatay Digong na meron ganito dito, tapos yun ang pagsasama sa lahat. Sasabihin nila, ayan ang ebidensya. Inamin niya, may testigo dito, nag-corroborate yung isang testigo, totoo ang sinasabi nila na merong ganyan. Kaya, yun ang kanilang plano dyan eh. Another, bakit dun sila sa labas? Bakit sa ICC? Ibig sabihin, para sa kanila dito, hopeless na. They cannot convince us. Sa tingin niyo, si Trillanes, kung massive ang sumusuporta dun sa mga sinasabi niya, tatakbo ba yan ng mayor lang ng Caloocan? Tatakbo yan kung mahina ang senador, tatakbo yan presidente. Correct. Pero wala siyang makuha. Wala silang makuhang popular support. So they're going to go to an obscure court abroad in order to do that. So what I do not understand is bakit yung iba kayo, oo nga po kasi sinabi nga niya ganito. Pero pag tinignan ninyo yung kabuuan ng sinabi niya, hindi. At the very best, abogado ho yung nagsasalita, si Atty. Trixie Cruz Angeles, isa ho sa mga iniidolo nating political vlogger, no. Talagang pagka sinabi niya na walang bulilyaso doon sa sinabi ni Tatay Digong, wala ho talagang bulilyaso. You could say that he had mixed messaging. Pero yung totoo lang, hindi mixed messaging yun. He was eliciting reactions, tapos babanat siya na kung nanlaban.